At sa puntong ito, alamin na po natin na magigilagay ng ating panahon. No? Dahil ito pong low pressure area ay patuloy pa rin nasa ating area of responsibility. Mahalagang malaman kung kailan nga ba ito tuluyang makalalabas ng ating PAR. At para nga naman na malaman din natin kung kailan nga ba tuluyang gaganda ang lagay ng panahon sa Visayas at sa Mindanao. Para bigyan tayo ng gabay ngayong umaga, atin po makakapanayam si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Harry, at sa lahat po ng viewers ng Telebisyon ng Bayan or Channel 4. Alright, Mr. Mendoza, magandang balita po no, dahil itong si Bagyong Doming ay tuluyan ng humina at ngayon isa na lamang ganap na low pressure area o LPA. Pero kahit LPA na lamang ito ay patuloy pa rin po ba itong magdadala ng masungit na panahon? And speaking of which, aling-aling mga lugar po ba ang pagdudulutan nito ng maulang panahon? Totoo po, kanina pong alas 4 ng umaga, ang low pressure area pong ito ay ito pong aking tinuturo ay nasa silangang bahagi pa rin po ng Hinatuan, Surigao del Sur, 560 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At still, maaapektuhan pa rin po niya yung mga lugar na naririyan po sa silangang bahagi ng Mindanao at sa silangang bahagi po ng Visayas. At yun po ay mamaya sasabihin ko po sa forecast. Alright, Mr. Mendoza, pero curious lang po ako no, at ang ating mga kababayan, no, bakit nga ba tuluyang humina si Bagyong Doming at naging isang ganap na low pressure area na lamang? Pwede po paki-explain sa amin yung mga factors na ating kinonsidera para maideklara na lamang na LPA ang nasabing weather disturbance? Tulad po ng ating nakikita sa larawan, ito nga po yung bagyo o dati-rating bagyong si Doming, ngayon nga po yung low pressure area na. Sa bandang hilaga po ng Northern Luzon, meron po tayong ridge of high pressure area. Sa 500 millibar level ng atin pong mapa, sa bandang kanluran po ng Luzon o ng Visayas, meron po tayong tinatawag ding ridge of high pressure area or anti-cyclonic force. And then, meron po tayong easterlies. Dito po, yan, ito po sa bandang bahagi po ng Southern Luzon at Northern Luzon, Central Luzon at siyempre meron din po tayong tinatawag na isa pong namumuong sama ng panahon sa 05 degrees, 147 degrees east sa silangan po ng bagyong si Doming o ng low pressure area na ito. At siyempre pa po, medyo tumataas na po yung ating atmospheric pressure sa paligid at palibot-libot po ng low pressure area na ito. Iyon po ang mga dahilan kung bakit humihina na po ang low pressure area na ito o dili kaya'y dati-rati ay tropical depression, Doming at naging isang low pressure area. Iyon po ang mga dahilan. Mr. Mendoza, nabanggit niyo po na papahina na nga po itong low pressure area na ito. No? Pero tatanong ko na po ito, no? Ano po bang mas possible na mangyari base sa mga scenarios na ating tinitignan? Gaya nga ba ng inyong nabanggit, masihina nga ba ito at magde-dissipate eventually? O nakataas pa rin ba yung possibility na maging bagyo itong nabanggit na LPA? Ano po ba nga most likely na mangyayari sa nabanggit na weather disturbance? Most likely po na mangyayari ay pwedeng ito po'y humina na ng humina at mamatay na eventually itong low pressure area na ito pagkat tumataas na nga po ang atmospheric pressure sa kaniyang palibot. And then kapag nga po hindi na po nakikita yung mga criteria for the formation of tropical depression, sigurado matutunaw na po ito eventually ang low pressure area na ito. Pero hindi po pwedeng magkaganon lamang. Nasa karagatan pa po itong low pressure area na ito. Pwede pa po itong magkaroon ng intensification pagkat ito nga po ay tiyak na pwedeng mangyari kung ang mga criteria for the formation of a tropical cyclone ay still na mararanasan po sa paligid-ligid ng LPA na ito, katulad po ng severe ng tinatawag po nating sea surface temperature, 28 degrees Celsius, wind convergence from different direction, pagbaba ng atmospheric pressure, pagkakaroon ng vertical wind shear. Kapag present na po ang mga ito, sigurado po mabubuo pong muli ang low pressure area na ito na dati-rati po ay bagyong si Doming. Pero kung hindi po mararanasan ang mga kriteryang ito na aking sinabi, eventually ito po ay patuloy na hihina at hihina, lalo na kung tataas yung kanyang atmospheric pressure at sigurado eventually ito po ay mamamatay na.
Ayan po mga kababayan, narinig po natin si Mr. Mendoza, no, dalawang scenarios nga po yung ating binabantayan, pero let's all hope for the best. Ang ating nga po ipagdasal, sana nga po itong low pressure area ay mag-dissipate na at wag nang tuluyan lumakas at maging isang bagyo muli. And Mr. Mendoza, kailan po ba natin inaasahan yung pagbuti sa lagay ng panahon, especially dyan po sa Visayas at Mindanao kung saan nakararanas ng maulang panahon dahil po sa LPA? Dahil po sa LPA na ito, eventually, baka po after this weekend ng linggo na ito, medyo gaganda na nga po yung panahon sa mga lugar na apektado ng LPA na ito, pagkat eventually sigurado po na malulusaw o matutunaw o siguradong hihina hanggang sa mawala ang low pressure area na ito. Alright mga kababayan, good news po yan ha. Pagkatapos po ng weekend na ito, inaasang po natin gaganda na nga po ng tuluyan ang lagay ng ating panahon. Samantala, balikan ko lang po Mr. Mendoza, may nabanggit po kayo kanina no, na kung bakit humihina itong LPA na ito ay dahil meron panibagong LPA na binabantayan sa labas ng ating bansa. Tama po ba yung aking narinig? Yes, Hari. Sa silangan pong bahagi ng LPA na ito, meron po tayong nakikita o nababanaaga na isang low pressure area. Kung di po ako nagkakamali, malayo pa po yun. 2,000 kilometers away from Mindanao. At nasa silangang bahagi pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po ito nasa karagatan, posible po itong maging isang ganap na bagyo katulad po ng bagyong Sidoming. At yun po ang inaasahan po nating magiging panglimang bagyo sa bansang Pilipinas kapag pumasok na nga po ito sa Philippine Area of Responsibility. Abangan po natin ang susunod na kabanata na ipalalabas po ng Pag-asa kung ito nga po ipalalabas ng Pag-asa tungkol po dito sa low pressure area na ito. Kasi nga po malayo pa po ito sa Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na po malayo po ito sa silangang bahagi po ng Mindanao. Hindi pa po natin malalaman kung ano ang kalalabasan ng low pressure area na ito, east of Mindanao or east of the Philippine Area of Responsibility. Ayan mga kababayan, narinig po natin, no? Totoo po yung mga ulat na meron pong panibagong LPA o low pressure area tayong binabantayan sa labas ng ating area of responsibility. So, hindi pa nakakalabas itong binabantayan natin sa ating PAR, no? At meron na naman nagbabadyang pumasok. So, dapat mas lalo natin paigtingin ang pagbabantay sa lagay ng ating panahon. At samantala, sa ibang usapan naman po, dito sa atin sa Luzon, Mr. Mendoza, mainit po yung panahong naranasan natin kahapon, no? And speaking of mainit na panahon, ano po ba yung mga temperature or yung mga highest temperature na ating naitala kahapon? Sobrang tumaas po ba yung mga figures na ating nakuha? Actually, Hari, medyo mataas-taas pa rin ang mga figures na atin pong nakuha kahapon at narito nga po yung mga listahan ng highest temperature na record po dito sa Pag-asa at sa mga weather stations po ng Pag-asa. Tulad po ng Sangley Point, Cavite, 35.8 degrees Celsius, Dagupan City, 35.2 degrees Celsius, Subic, Zambales, 35.1 degrees Celsius, Cabanatuan City, Nueva Ecija, 35.0 degrees Celsius, Science Garden dito po sa Quezon City, 34.8 degrees Celsius. Alright, Mr. Mendoza, dito naman po sa atin sa Metro Manila, no, nabanggit nyo na po na dito sa atin sa Science Garden, sa Quezon City po yan, no, mataas po yung temperature na ating naitala. Sa ibang bahagi po ng Metro and Mega Manila, mainit din po ba yung panahong naranasan natin kahapon? Tama ka, Hari. Talagang mainit pa rin ang panahon na naranasan po natin dito sa Metro Manila. Tulad po ng ating nakikita, ang Sangley Point, Cavite, malapit po ito sa Metro Manila at malapit po ito sa karagatan sa Manila Bay. 35.8 degrees Celsius ang recorded po kahapon na temperatura, highest temperature. Naiya, Parañaque City, 34.4 degrees Celsius. Malapit din po ito sa karagatan. Port Area, Manila, malapit din po ito sa Manila Bay. 33.8 degrees Celsius. Science Garden, Quezon City, dito po sa ating lugar, 34.8 degrees Celsius.
Ayan po mga kababayan, nakita po natin yung mga temperaturang ating naitala kahapon at tumaas nga po ito, no? At tataas pa po yan, asahan po natin, no? Dahil wala pa po tayo sa peak ng hot and dry season. So ngayon, no, kung lalabas po tayo ng ating mga bahay, magbaon po tayo ng payong ng sagayon, hindi po natin maramdaman masyadong init at magbaon din po tayo ng tubig ng sagayon, maiwasan po natin ang dehydration. Alright, for today, nabanggit ko na nga po yung magiging lagay ng panahon for today, no, Mr. Mendoza. Ano nga ba ang aasahan natin sa ating weather for today? Magiging maaliwalas po ba ang ating weather at patuloy pa rin po bang uulanin ang Visayas at Mindanao dahil po sa low pressure area? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Tulad pong muli ng nakikita natin sa satellite imagery, yon, apektado po ng kaulapan ng low pressure area ang silangang bahagi po ng Visayas, silangang bahagi po ng Mindanao. At narito po yung ating weather forecast. Ang Misamis Oriental, ang mga riyo ng Caraga at Davao at ang silangang Kabisayaan ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Siyempre pa po, sa atin pong nakikita, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay magkakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na po sa dakong hapon o gabi. Siyempre pa po, range of temperature over Metro Manila sa araw pong ito from 22 degrees Celsius to 34 degrees Celsius. Alright, bilang panghuli na lamang po Mr. Mendoza, ngayong nalaman na natin yung lagay ng panahon, ngayong Thank God It's Friday, magiging okay din po ba yung lagay ng ating weather sa pagpasok ng weekend at ganun din po sa paparating na panibagong linggo? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng weekly weather outlook ng Pag-asa at ganun din po, pakisamahan na rin po ng inyong mga special reminders para po sa ating mga kababayan given the said weather conditions. Tulad po ng aking binanggit kanina, still apektado pa rin nga po ng tinatawag na low pressure area, yung silangang bahagi po ng Visayas, silangang bahagi po ng Mindanao. And then, sangayon po sa aming mga meteorological interpretation ng mga data, hanggang weekend pa rin po, mananatili yung low pressure area dito po sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At pwede nga po itong pumasok sa kalupaan ng Visayas at ng Mindanao sa susunod pong mga araw. And then, ang magiging weather po sa mga susunod na mga araw, halos ganoon pa rin po. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi po ng bansa, ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ang silangang bahagi ng Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, ay medyo magkakaroon pa rin ng makulimlim na panahon. Bunsod pa rin po ng kaulapan, dulot naman ng low pressure area na ito. Sa madaling salita, kapag nawala na po yung low pressure area, doon po sa silangang bahagi ng Mindanao, magkakaroon po ng gradual weather improvement. Diyan po sa mga lugar na yan, silangang Visayas, silangang Kabisayaan sa susunod pong mga araw. Pero sa susunod pa pong mga araw, kapag nawala na po ng tuluyan, yung low pressure area na yan, ay papasok po yung ating easterlies na makaaapekto po naman sa silangang bahagi po ng ating bansa. And then, makakaroon po ng mainit at maalinsangang mga panahon sa susunod pong mga araw right after na makawala na po o matunaw na o malusaw na itong low pressure area na ito na atin pong binabantayan sa silangan po ng Surigao del Sur. At akin pong paalaala mula po dito sa Pag-asa, lahat po ng mga magsuswimming, lahat po ng mga lalabas ng bahay, pwede po kayong magdala ng mga liquids, pwede po kayong magdala ng ice cream, pwede po kayong magdala ng tubig, pwede po kayong magdala ng mga juice kontra dehydration. At higit sa lahat, magdala po kayo ng payong kontra init ng araw. Higit sa lahat, huwag po nating kalilimutan, tayo po ay manalangin para sa kaligtasan po ng lahat. Salamat po. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza at happy weekend po sa inyo. Mga kabayan, natunghayan po natin yung lagay ng ating panahon, no? At inihatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza.